Miyerkules ng gabi, February 25 nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang National Unity Party o NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malamang ay hindi ito suportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP ng may mahigit 40 miyembro sa House of Representatives ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Samantala, iginiit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na may exception sa Bank Secrecy Law ang impeachment case. Ito ang sagot ng kongresista nang tanungin kung maaaring buksan ang bank records ni Vice President Duterte. Kaugnay ito ng aligasyong hindi tapat ang deklarasyon ng ari-arian at yaman nito sa ilalim ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Pero binigyang diin ng kongresista na ang maaari lamang suriin ay ang sakop ng termino nito bilang vice-presidente. At ito ay oras na umusad ang impeachment proceedings at matukoy na sufficient in form and substance ang mga reklamo. I hope it parang sticks to the fact na ang pwede lang namin pakialaman is yung things that were done when she was vice president. Kasi yun ang, I think that's one of the things na na-mention ng Supreme Court na you can only accuse her of things done when she's holding the impeachable position. Sa Lunes, March 2 na, nakatakda ang pagsimula ng deliberasyon ng House Justice Panel sa 4 na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.